Bumukas ang pinto ng simbahan. Sa wakas, napangiti si Amihan sa ilalim ng kanyang belo. Naramdaman niya ang marahang pagpisil sa kamay niya ng kanyang ama. Ito na ang sandali na pinangarap niya mula pagkabata. Ang lahat ng tao ay nakatingin sa kanya, sa kanyang puting trahe de boda, sa mahabang belo na sumasayad sa pulang carpet, pero ang mga mata niya ay nasa iisang tao lang. Si Jared, ang lalaking pakakasalan niya, ang lalaking bumubuo sa kanyang mundo. Nakatayo ito sa dulo ng altar, gwapo sa kanyang puting suit. Ngunit habang papalapit si Amihan, unti-unti niyang napansin ang kakaiba sa itsura nito. Ang mga balikat nito ay tensyonado, ang mga labi ay magkatikom, at ang mga mata nito ay malamig. Walang kahit anong bakas ng saya o pagmamahal na inaasahan niya. Huminto sila sa harap ni Jared. Ngumiti ang kanyang ama at inilahad ang kamay niya. Pero hindi ito kinuha ni Jared. Sa halip, humakbang ito papalapit sa kanya. Ang bawat yapak nito ay umaling-awngaw sa nakakabinging katahimikan ng simbahan. Yumuko ito ng bahagya at bumulong. Mga salitang para sa kanya lang dapat, pero sapat ang lakas para marinig ng mga nasa unang hilera. Pasensya na, Amihan. Napakunot ang noo ni Amihan. Ano? Pero hindi ko kayang pakasalan ang isang babaeng hindi ko maipagmamalaki. Napahinto ang lahat. Parang huminto sa pag-ikot ang mundo ni Amihan. Hindi niya naintindihan. Hindi maproseso ng utak niya ang mga salitang yon. Isang panaginip lang ba ito? Isang masamang biro? Tumingin siya sa mga mata ni Jared, naghahanap ng kahit anong paliwanag. Pero wala. Malamig. Walang emosyon. Para siyang nakatingin sa isang estranghero. Narinig niya ang sabay-sabay na paghinga ng mga tao. Ang mga bulungan na parang mga bubuyog na gumugulo sa kanyang tainga. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ng kanyang ama. Isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan. Nabitawan ng isa sa mga abay ang kopita ng alak. Kumalat ang pulang likido sa sahig na marmol. Parang dugo. Dugo mula sa puso niyang sinaksak ng paulit-ulit. Tumalikod si Jared at nagsimulang maglakad palayo. Ganoon lang. Walang paliwanag. Walang pagsisisi. Iniwan siyang nakatayo doon, nakasuot ng pangarap niyang damit pangkasal, sa harap ng lahat ng taong kakilala nila. Amihan, anak! Narinig niya ang basag na boses ng kanyang ama, pero hindi na niya kayang tumayo. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang bigat ng kahihiyan at sakit ay parang isang malaking bato na pumasan sa kanya. Bago pa man siya bumagsak, naramdaman niya ang mga braso ng kanyang ate Lara na sumalo sa kanya mula sa likuran. Tara na, Amihan. Alis na tayo dito. Bulong nito. Puno ng galit at awa ang boses. Hinila siya ni Lara palayo sa altar, palayo sa mga matang mapanghusga, palayo sa lugar kung saan gumuho ang lahat ng pangarap niya. Sa loob ng dressing room, isinandal niya si Amihan sa upuan. Nakatingin lang si Amihan sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nandoon ay nakasuot ng magandang bestida, may perpektong ayos, pero ang mga mata nito ay walang buhay. Basag. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Sunod-sunod, hindi niya mapigilan. Ang sakit ay umaakyat mula sa kanyang dibdib. Sinusunog ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Napatingin siya sa isang picture frame sa mesa. Ang prenup photo nila ni Jared. Masaya sila doon. Nakangiti. Nagmamahalan. Isang kasinungalingan. Sa isang iglap, kinuha niya ang litrato at ibinato sa pader. Nagkapira-piraso ang salamin, kasabay ng puso niya. Sumigaw siya, isang sigaw na puno ng sakit, galit at pagkalito. Gumuho ang kanyang mundo at hindi niya alam kung paano ito bubuuin muli. Kinagabihan, nakakulong si Amihan sa dilim ng kanyang kwarto. Ang trahe de boda ay nakahandusay sa sahig, marumi at lukot. Ang cellphone niya ay walang tigil sa pag-vibrate. Mga mensahe ng awa, mga tawag na hindi niya kayang sagutin. Dahan-dahan siyang tumayo
at lumapit sa salamin. Tinitigan niya ang sarili. Ang namumugto niyang mga mata, ang magulo niyang buhok, ang bakas ng luha sa kanyang pisngi. Pinagmasdan niya ang kanyang mukha, ang kanyang katawan. Inalala niya ang bawat salita ni Jared, isang babaeng hindi ko maipagmamalaki. Isang butil ng luha ang muling pumatak mula sa kanyang mata, dumaloy sa kanyang pisngi at tumulo mula sa kanyang baba. Ano bang mali sa akin? Lumipas ang mga linggo na parang mga anino lang. Ang mundo sa labas ng bintana ni Amihan ay nagpatuloy. May mga nagtatrabaho, may mga tumatawa, may mga nagmamahalan. Pero ang mundo niya ay nanatiling nakahinto sa araw na yon. Sa simbahan, sa harap ng altar, ang kwarto niya ang naging kanyang kulungan. Ang mga kurtina ay laging sarado. Ang sahig ay puno ng mga balat ng chichirya at instant noodles. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa telebisyon na hindi niya naman pinapanood. Para siyang multo sa sarili niyang buhay. Isang umaga, bumulaga sa kanya ang malakas na pagbukas ng pinto. Si Lara, ang ate niya, may dalang dalawang malaking itim na garbage bag. Walang sabi-sabi. Pinulot nito ang lahat ng kalat sa sahig. Binuksan nito ang mga bintana. Hinahayaang pumasok ang sikat ng araw na halos ikasilaw ni Amihan. Ate, ano ba? Reklamo ni Amihan, tinatakpan ng kanyang mga mata. Hindi sumagot si Lara. Kinuha nito ang remote at pinatay ang TV. Hinarap siya nito. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, nakita ni Amihan ang galit sa mga mata ng kapatid. Amihan, tama na, mariin nitong sabi. Naintindihan ko, nasaktan ka, ipinahiya ka, pero hindi habang buhay pwedeng ganito. Hindi ka mamamatay sa lungkot, pero mamamatay ka sa katamaran. Tumagos sa puso ni Amihan ang mga salitang iyon. Hindi mo naiintindihan, mahina niyang sagot. Talaga? Hindi ko naiintindihan? Lumapit si Lara at umupo sa gilid ng kama. Nakikita kitang sinisira mo ang sarili mo araw-araw. Gusto mo bang bigyan ng satisfaction ang gagong yon? Gusto mo bang isipin niya na tama siya? Na wala ka talagang kwenta kaya kanya iniwan? Bawat salita ay parang isang sampal. Magbihis ka, utos ni Lara. Inihagis sa kanya ang isang pares ng leggings at isang lumang t-shirt. May pupuntahan tayo. Kahit ayaw, sumunod si Amihan. Wala na siyang lakas para makipagtalo. Hinayaan niyang kaladkarin siya ng ate niya palabas ng bahay, papasok sa kotse, hanggang sa huminto sila sa harap ng isang gusali na may malaking karatula. Metroflex Gym. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Ate, ayoko. Wala kang choice. Pagpasok nila sa loob, para siyang nalunod. Ang ingay ng mga bumabagsak na bakal, ang malakas na tugtog, ang amoy ng pawis. Napapaligiran siya ng mga taong may perpektong katawan, mga lalaking maskulado, mga babaeng may payat na tiyan. Lahat sila ay parang may karapatang mapunta dito. Samantalang siya, pakiramdam niya ay isa siyang malaking pagkakamali. Gusto niyang magtago. Gusto niyang tumakbo palabas. Doon ka sa treadmill, sabi ni Lara, itinuro ang isang hilera ng mga makina. Kailangan mong pagpawisan lahat ng sama ng loob mo. Babalikan kita mamaya. At umalis na ito. Naiwan si Amihan na mag-isa. Nanginginig siyang lumapit sa isang bakanteng treadmill. Hindi niya alam kung paano ito gamitin. Pinindot niya ang kung anong buton. Biglang umandar ito ng mabilis. Napasigaw siya. Nawalan siya ng balanse. Papalagpak na sana siya sa sahig nang may isang malakas na braso ang humawak sa kanyang baywang at braso pinatatag siya. Okay ka lang, miss? Isang boses. Malalim at kalmado. Napatingin si Amihan. Isang lalaki ang nasa tabi niya. Matangkad, nakasuot ng itim na sando na may logo ng gym. Ang mga braso nito ay matipuno. Pero ang mga mata nito ay malumanay. Sorry, nauutal niyang sabi.
Pakiramdam niya ay lalamunin siya ng lupa sa hiya. Ngumiti lang ang lalaki. Inabot nito ang control panel at pinahinto ang makina. Dahan-dahan lang, hindi ito karera. Itinuro nito sa kanya kung paano i-adjust ang bilis. Paano magsimula sa mabagal na paglalakad. Ang pasensya sa boses nito ay nakakapanibago. Hindi siya hinusgahan, hindi siya pinagtawanan. Nagsimula siyang maglakad sa treadmill. Pakiramdam niya ay nakatingin pa rin ang lahat sa kanya. Pero ang presensya ng estranghero sa tabi niya ay nagbigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. "First time mo dito?" tanong nito. Tumangulang si Amihan, hindi makatingin ng diretso. "Ako si Cruz. Isa ako sa mga trainer dito." "Amihan." Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Tanging ang tunog lang ng pag-apak niya sa treadmill ang maririnig. "Anong nagdala sa'yo dito, Amihan?" tanong ni Cruz sa mahinahong boses. Hindi siya nakasagot. Ano nga ba? Galit? Lungkot? O ang desperadong pagnanais na baguhin ang sarili para maging karapat-dapat? Parang nabasa ni Cruz ang nasa isip niya. Tumingin ito sa kanya, hindi sa katawan niya, kundi diretso sa kanyang mga mata. Mga matang pagod na sa kaiiyak. "Bago mo baguhin ang katawan mo," sabi nito, "kailangan mo munang matutunang mahalin kung sino ka ngayon." Ilang araw nang nagte-training si Amihan sa ilalim ng gabay ni Cruz. At sa bawat araw na yon, pinagmamasdan siya ni Cruz. Nakikita niya ang lahat. Ang panginginig ng mga braso nito sa tuwing susubok itong magbuhat ng maliit na dumbbell. Ang paghahabol nito ng hininga pagkatapos ng 5 minuto sa bisikleta. Ang pag-iwas nito ng tingin sa tuwing may mapapadaang babae na may magandang katawan. Pero may iba pa siyang nakikita. Nakikita niya ang determinasyon sa likod ng pagod nitong mga mata. Bawat pagtulak niya sa leg press ay parang isang pakikipaglaban. Ang pamumula ng kanyang mukha, ang panginginig ng kanyang mga binti. Pero hindi ito sumusuko. May isang bahagi sa loob ni Cruz na gustong sabihin sa kanya na magdahan-dahan. Pero may mas malaking bahagi na nakakaintindi. Alam niya na ang bigat na binubuhat ni Amihan ay hindi lang gawa sa bakal. Isang hapon, habang ginagawa ni Amihan ang chest press, bigla itong huminto sa kalagitnaan. Binitawan nito ang hawakan. Nanatili itong nakahiga, nakatingin sa kisame. Akala ni Cruz ay napagod lang ito. Ngunit maya-maya, nakita niya ang marahang pagyanig ng mga balikat nito. Itinaas nito ang isang kamay para takpan ang kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang tumakas mula sa gilid ng mata nito at gumulong sa kanyang sentido. Hindi ito humihikbi. Tahimik lang itong umiiyak. Isang klase ng pag-iyak na mas masakit panoorin. Natigilan si Cruz. Parang may malamig na kamay na humaplos sa kanyang puso. Ang eksenang yon, dinala siya pabalik sa isang alaala na matagal na niyang pilit kinakalimutan. Flashback. Nakatayo siya sa gitna ng kanilang maliit na apartment. Ang lahat ng gamit ni Isabel, ang kanyang fiancé, ay wala na. Ang natira na lang ay ang mga kahon na puno ng gamit niya. Pumasok si Isabel sa pinto. Hindi na ito nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nasa cellphone. "Aalis na ako, Cruz," sabi nito. Ang boses ay walang anumang emosyon. "Ganun na lang yon?" tanong ni Cruz. Basag ang boses. Pagkatapos ng 5 taon, sa wakas, tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay malamig, mapanghusga. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, ang kanyang sando, ang kanyang jogging pants, ang mga muscles niya. "Kailangan ko ng future, Cruz," sabi nito nang may halong pangiinsulto. "Hindi lang abs at muscles, kailangan ko ng lalaking kayang magbigay ng magandang buhay. Hindi isang gym trainer na nagbibilang lang ng calories ng iba." Ang mga salitang yon ay tumama sa kanya na parang mga bala. Hindi siya nakagalaw. Hindi siya nakapagsalita. Tumalikod ito at lumabas ng pinto. Isinara ito nang walang anumang ingay. Iniwan siyang durog at walang halaga.
And the flashback. Napapikit si Cruz. Ang sakit ng alaalang yon ay sariwa pa rin. Huminga siya ng malalim at lumapit kay amihan. Hindi siya nagsalita. Kumuha lang siya ng isang botelya ng tubig at isang malinis na tuwalya. Inabot niya ito kay amihan. Dahan-dahang umupo si amihan. Pinunasan ang kanyang mga luha. Kinuha niya ang tubig at uminom. Naupo si Cruz sa tabi ng bench, hindi masyadong malapit, pero sapat lang para maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Nanatili silang tahimik ng ilang minuto. Sa gitna ng ingay ng gym, ang kanilang katahimikan ay may sariling bigat. Bakit? Bakit ang bait mo sa akin? Tanong ni amihan sa wakas. Ang boses ay mahina at garalgal pa rin sa pag-iyak. Tumingin si Cruz sa malayo, sa mga taong nagbubuhat ng bakal. Tumatakbo patungo sa kawalan. Ngumiti siya ng isang malungkot na ngiti. Siguro dahil alam ko kung gaano kabigat ang dinadala mo. Ang gym ay hindi na isang lugar ng parusa para kay amihan. Naging kanlungan na niya ito. Ang tunog ng mga bumabagsak na bakal ay hindi na nakakatakot. Naging musika na ito sa kanyang tenga, ang tunog ng pagiging malakas. Ang mga tao sa paligid niya ay hindi na niya tinitingnan bilang mga katunggali. Sila ay mga kasama niya sa isang paglalakbay. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting nagbago ang refleksyon ni amihan sa salamin. Ang mga braso niya ay nagkakaroon na ng hugis. Ang kanyang tiyan ay unti-unting lumiliit. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nakikita sa labas. Nasa loob. Nasa paraan ng pagtingin niya sa sarili. Isang araw, itinaas niya ang isang pares ng dumbbell na dati ay hindi man lang niya maialis sa sahig. 10 beses, walang hinto. Nang ibaba niya ito, napatingin siya kay Cruz na nakatayo sa di kalayuan. May maliit ng ngiti sa labi. Hindi lang katawan mo ang lumalakas, amihan, sabi nito. Pati ikaw. Ang mga salitang yon ay mas malakas pa sa kahit anong papuri na narinig niya. Ang presensya ni Cruz ay naging isang pamilyar na parte ng kanyang araw. Isang bagay na hinahanap-hanap niya. Ang kanilang mga sesyon ay hindi na lang tungkol sa ehersisyo. Naging oras na yon para sa kwentuhan, tawanan, at kung minsan, katahimikan na pareho nilang naiintindihan. Isang Sabado ng umaga, niyaya siya ni Cruz na tumakbo sa parke. Para maiba naman, sabi nito. Habang tumatakbo sila, magkatabi, sa ilalim ng mga puno, naramdaman ni amihan ang isang kakaibang gaan. Walang bigat, walang pader. Tanging ang hangin sa kanyang mukha at ang tunog ng kanilang mga paa na sabay na bumabagsak sa lupa. Nag-uunahan sila papunta sa isang puno. Naghabulan na, parang mga bata. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakahabang panahon, isang totoong tawa ang kumawala sa mga labi ni amihan. Malakas at walang halong pait. Napahinto si Cruz at tinitigan siya. Ang pagod sa mukha nito ay napalitan ng paghanga. Ayan, sabi nito. Mas magandang pakinggan yan kaysa sa tunog ng treadmill. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Grabe naman, sigaw ni amihan habang tumatawa. Doon tayo. Kaya sabi ni Cruz, hinila siya sa kamay at tumakbo sila papunta sa isang waiting shed. Basang-basa sila, pero parehong tumatawa. Naupo sila sa bangko magkatabi, pinapanood ang pagbagsak ng ulan. Ang amoy ng basang lupa ay pumuno sa hangin. Sa katahimikan, biglang nagsalita si amihan. Noong araw ng kasal ko, umuulan din. Natigilan si Cruz. Tumingin ito sa kanya, naghihintay. At doon, sa ilalim ng bubong ng isang lumang waiting shed, habang umuulan, ikinuwento ni amihan ang lahat. Ang bawat detalye, ang itsura ni Jared, ang mga bulungan, ang tunog ng nabasag na kopita, ang pakiramdam ng kahihiyan na parang kumunoy na humihila sa kanya pababa. Hindi nagsalita si Cruz, hindi siya nagbigay ng payo. Hindi niya sinabing, okay lang yan. Nakinig lang siya. At sa paraan ng pakikinig niya,
Naramdaman ni Amihan na naiintindihan siya, na ang sakit na nararamdaman niya ay totoo, na valid ito. Nang tumila ang ulan at sumilip muli ang araw, naramdaman ni Amihan na parang may isang malaking bigat na naalis sa kanyang dibdib. "Salamat, Cruz," sabi niya. "Salamat sa pakikinig." Ngumiti lang ito. Walang anuman. Nagsimula na silang maglakad pabalik. Ang lupa ay basa pa at maingat silang naglalakad sa mga putik. Sa isang bahagi, nadulas si Amihan. Mabilis siyang hinawakan ni Cruz sa braso para alalayan. Ngunit nang patatagin na niya ang sarili, hindi agad binitawan ni Cruz ang kanyang braso. Dahan-dahan itong bumaba sa kanyang kamay. Nagkadikitan ang kanilang mga kamay. Pareho silang natigilan. Isang kuryente ang tila dumaloy mula sa kamay nito papasok sa buong katawan niya. Mainit, pamilyar, pero bago. Napatingin siya sa kanilang mga kamay pagkatapos ay sa mga mata ni Cruz. May nakita siyang kakaiba doon. Isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Ang pagdikit ng kanilang mga kamay. Iyon lang. Isang sandali lang. Pero para kay Cruz, parang isang kidlat na gumising sa bawat natutulog na parte ng kanyang pagkatao. Ilang araw na niyang iniisip iyon, habang nagbubuhat, habang kumakain, habang nakahiga sa gabi at nakatingin sa kisame. Ang init ng palad ni Amihan, ang kuryenteng dumaloy sa kanilang dalawa. Alam niya, hindi lang ito pagkakaibigan. Ang nararamdaman niya para kay Amihan ay lumalalim. Higit pa sa awa, higit pa sa pagkagusto. Ang bawat ngiti nito ay parang sikat ng araw na tumatagos sa madilim niyang nakaraan. Ang bawat tawa nito ay musika na nagpapalimot sa kanya sa lahat ng sakit. Minamahal na niya ito. Isang gabi, hindi siya mapakali. Kumuha siya ng isang pirasong papel at ballpen. Nagsimula siyang magsulat. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Ang mga salita ay tila nag-uunahan sa kanyang isip. "Amihan, hindi ko alam kung paano ito sasabihin. Siguro dahil hindi ko rin maintindihan. Ang alam ko lang, simula nang dumating ka, nagbago ang lahat. Ang gym na dati ay trabaho lang, naging lugar na ng pag-asa. Ikaw ang pag-asa na yon. Gusto kong alisin ang lahat ng sakit na nararamdaman mo. Gusto kong ako ang maging dahilan ng pagngiti mo araw-araw." Napahinto siya. Binasa niya ang sinulat. Napakababaw. Napakasimple. Bigla umalingaw-ngaw sa isip niya ang mga salita ni Isabel. "Kailangan ko ng future, Cruz. Hindi lang abs at muscles." Napatingin siya sa paligid ng kanyang maliit na kwarto. Isang kama, isang aparador, mga gamit sa gym na nakakalat sa sahig. Ito ang buhay niya. Ito lang ang kaya niyang ibigay. Sino ba siya para sabihin ang mga bagay na ito kay Amihan? Isang babaeng sanay sa magandang buhay. Isang babaeng muntik ng ikasal sa isang CEO. Samantalang siya, isa lang hamak na gym trainer. Ang tapang na kanina ay nararamdaman niya ay biglang naglaho na parang bula. Pinalitan ito ng pamilyar na damdamin, pagdududa, inggit, takot. Nilukot niya ang papel. Pinunit niya ito. Sa gitna, sa 4 na piraso, hanggang sa naging maliliit na konfeti ng pagsisisi at itinapon sa basurahan. Kinabukasan sa gym, pinilit niyang maging normal. Pinilit niyang itago ang lahat sa likod ng kanyang propesyonal na ngiti. Pinagmamasdan niya si Amihan mula sa malayo habang ito ay nag-ehersisyo. Iba na ito ngayon. Tumatayo na ito ng diretso, nakikipagtawanan na sa ibang miyembro. Hindi na ito yumuyuko. Parang isang bulaklak na unti-unting bumubukas pagkatapos ng isang malakas na bagyo. At sa sandaling iyon, habang nakikita niya ang galak sa mga mata nito, naramdaman ni Cruz ang isang matinding kaligayahan sa kanyang dibdib. Kahit na hindi para sa kanya ang mga ngiting iyon, sapat nang makita niya itong masaya. Biglang bumukas ang salaming pinto ng gym. Isang lalaking naka-Amerikana ang pumasok.
Makintab ang sapatos, amoy mamahaling pabango, hindi pawis. Ang presensya nito ay hindi bagay sa lugar. Tila naghahanap ito ng isang tao. At natagpuan nito ang hinahanap. Ang mga mata ng lalaki ay dumapo kay amihan. Naglakad ito papalapit sa kanya. Bawat hakbang ay may kumpiyansa at tila pagmamay-ari. Napansin ni amihan ang papalapit na lalaki. Natigilan siya sa gitna ng kanyang ginagawa. Ang nangiti sa kanyang labi ay biglang naglaho. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ito ng gulat at takot. Para siyang nakakita ng multo. Napatayo ng tuwid si Cruz. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang dugo. Kilala niya ang lalaking iyon. Hindi personal, pero mula sa mga kwento ni amihan, mula sa sakit na nakita niya sa mga mata nito, alam na alam niya kung sino iyon. Jared Dizon. Huminto si Jared sa harap ni amihan. Hindi nito pinansin ang pawis sa mukha ni amihan o ang suot nitong lumang damit. Sa halip, tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na parang sinusuri ang isang produkto. Isang dahan-dahang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Jared. Isang nangiti na puno ng pagkamangha at pagmamay-ari. "Wow, amihan," sabi nito. Ang boses ay sapat na para marinig ni Cruz. "You look different." Huminga ito ng malalim, na parang pinagninilayan ng isang mahalagang desisyon. "I made a mistake." Ang mga salita ni Jared ay parang isang malakas na alon na humampas sa pader na matagal nang itinatayo ni amihan sa paligid ng kanyang puso. Gumuho ang lahat ng lakas na inipon niya sa loob ng ilang buwan. Sa isang iglap, bumalik siya sa babaeng nakatayo sa altar, nag-iisa at ipinahiya. "Anong ginagawa mo dito?" Iyon lang ang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Mahina, nanginginig. "I came for you." Simpleng sagot ni Jared na para bang iyon ang pinakanatural na bagay sa mundo. Hindi nakasagot si amihan. Napatingin siya sa paligid. Nakita niya si Cruz na nakatayo sa di kalayuan. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Ang mukha ay hindi mabasa. Nag-iwas siya ng tingin. Nahihiya siya. Nahihiya siya nang makita ni Cruz na ganito siya kahina sa harap ng lalaking sumira sa kanya. "Mag-usap tayo, amihan. Please," sabi ni Jared. Ginamit ang malambing na boses na dati ay nagpapatunaw sa puso niya. "Kahit sa labas lang." Hinila siya ni Jared palabas ng gym bago pa man siya makatanggi. Naupo sila sa isang coffee shop sa tapat. Umorder si Jared ng paborito niyang inumin. Isang bagay na hindi niya inaasahang naaalala pa nito. Inilapag nito sa mesa ang isang maliit na paper bag mula sa isang mamahaling jewelry store. "Para sa'yo," sabi nito. Hindi ito ginalaw ni amihan. "Jared, ano to? Pagkatapos ng lahat?" "Alam ko." Putol nito sa kanya. "Alam kong galit ka. May karapatan kang magalit. Pero sana pakinggan mo ako. Ang totoo, hindi ko gustong iwan ka." Napakunot ang noo ni amihan. "Ano?" Sumandal si Jared sa upuan. Ang mukha ay nagpapakita ng pinaghalong pagsisisi at pagod. Si Mama. Si Mama ang may kagagawan ng lahat. Tinakot niya ako, amihan. Sinabi niya na itatakwil niya ako. Naaalisin niya ako sa kumpanya kung itutuloy ko ang kasal. Iisang pamilyar na kwento. Ang dominanting ina. Ang anak na sunod-sunuran. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Natakot ako. Pagpapatuloy ni Jared. Pero sa mga buwan na wala ka, doon ko naintindihan na wala akong pakialam sa kumpanya. Wala akong pakialam sa pera. Ikaw ang kailangan ko. Ang mga salita ay perpekto. Ang bawat emosyon ay tila kalkulado. Bakit ngayon lang, Jared? Bakit kung kailan sinusubukan ko ng ayusin ang sarili ko? Dahil ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Naswayin siya, sabi nito. Inaabot ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Amihan, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Patutunayan ko sa iyo, sa pamilya mo, sa buong mundo,
na ikaw ang mahal ko. Naguguluhan si Amihan. Ang isang bahagi niya ay sumisigaw na huwag maniwala, na ito ay isang bitag. Pero may isang maliit, hangal na bahagi sa puso niya na gustong maniwala. Ang bahagi na laging naghahangad ng pagmamahal mula sa lalaking ito. Ang bahagi na nasasaktan pa rin. Hindi ko alam. Mahina niyang sagot. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Kinuwento niya ang lahat kay Lara. Huwag kang tanga, Amihan. Diretsahang sabi ng ate niya. Kung mahal ka talaga niyan, hindi ka niya ipapahiya sa harap ng lahat. Ginagamit ka lang niyan ulit. Alam niyang tama ang ate niya. Pero ang laso ng mga salita ni Jared ay nagsisimula nang kumalat sa kanyang sistema. Kinabukasan, pagdating niya sa gym, may naghihintay sa kanya sa labas. Si Jared, may dalang isang malaking buke ng mga puting rosas. Jared, ano ba? Sinusuyo kita ulit, sabi nito na may malaking ngiti. Gagawin ko ang lahat. Nahihiyaman, kinuha niya ang mga bulaklak. Masyadong maraming tao ang nakatingin. Ang hindi niya alam, sa loob ng gym, mula sa salaming bintana, ay may isang taong nakamasid sa buong eksena. Nakita ni Cruz ang lahat, ang pagdating ni Jared, ang mamahaling bulaklak, ang pag-aalinlangan sa mukha ni Amihan na dahan-dahang napalitan ng isang ekspresyon na hindi niya mabasa. At ang pagtanggap nito sa mga bulaklak, parang may pumiga sa puso ni Cruz. Ang babaeng tinulungan niyang buuin ay unti-unting bumabalik sa lalaking sumira dito. At wala siyang magawa. Wala siyang karapatan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagtipa ng isang maikling mensahe para kay Amihan. Ang mga daliri niya ay nanlalamig. May bigla ang lakad. Bukas na lang. Isinara niya ang kanyang mga mata. Isang pader ang muli niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Isang pader na mas mataas at mas matibay kaysa dati. Ang mensaheng iyon ay isang kasinungalingan. Walang bigla ang lakad si Cruz. Sa katunayan, naroon lang siya sa loob ng gym. Nakatago sa opisina. Pinagmamasdan si Amihan mula sa malayo habang naghihintay ito sa wala. Nakikita niya ang pagkunot ng noo nito, ang paulit-ulit na pagsulyap sa cellphone, ang unti-unting pagkawala ng sigla sa mukha nito. Bawat segundong lumilipas, parang may 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Gusto niyang tumakbo papalapit dito. Gusto niyang sabihin na nagsinungaling siya. Gusto niyang ipaliwanag ang lahat. Pero ano ang ipapaliwanag niya? Na nasasaktan siya? Na nagseselos siya? Anong karapatan niya? Umalingaw-ngaw muli sa isipan niya ang mga alaala. Si Isabel na tumatalikod. Ang mga salitang hindi sapat, ang pakiramdam ng pagiging hamak at walang halaga. Ngayon, narito na naman. Si Jared Dizon, isang CEO, mayaman, makapangyarihan. Kaya nitong ibigay kay Amihan ang lahat ng bagay na siya ay hindi. Ang mga bulaklak, ang mga alahas, ang future na hinahanap ng lahat. Samantalang siya, ano ang kaya niyang ialok? Pawis, pagod at isang pusong minsan nang nawasak. Isang post sa social media ang lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Isang kaibigan ni Amihan ang nagpost ng litrato. Magkasama si Jared at Amihan sa isang mamahaling restaurant. Hindi malinaw ang kuha, pero sapat na para makita ang pamilyar na ngiti ni Jared at ang anino ni Amihan sa tapat nito. Ang caption, "Love is sweeter the second time around." Napapikit si Cruz. Gumuho ang anumang natitirang pag-asa sa loob niya. Kinabukasan, pumasok si Amihan sa gym na may mabigat na aura. Alam ni Cruz na kailangan nilang mag-usap. Pero ang takot ay mas malakas. Ang takot na marinig mula sa bibig mismo ni Amihan ang katotohanang kinakatakutan niya na pinipili na nito si Jared. Kaya itinayo niya ang pader. "Ready ka na ba, ma'am?" Tanong niya. Ang boses ay formal at malamig. Ginamit niya ang salitang ma'am, isang bagay na matagal na nilang hindi ginagamit sa isa't isa. Naramdaman ni Amihan ang pagbabago.
Nakita niya ito sa mga mata ni Cruz. Cruz, tungkol kahapon. Focus tayo sa training. Putol niya dito. Hindi siya makatingin ng diretso. Marami tayong kailangang habulin. Ang buong sesyon ay puno ng tensyon. Ang dating masayang kwentuhan ay napalitan ng mga utos. 10 more reps. Faster. Don't stop. Naging mas mahigpit siya, mas walang pasensya. Hindi dahil galit siya kay amihan, kundi dahil galit siya sa sarili niya. Galit siya sa kanyang kahinaan. Cruz, ano bang problema? Tanong ni amihan sa wakas, humihingal hindi lang sa pagod, kundi sa bigat ng kanilang sitwasyon. Walang problema, sagot niya. Inaayos ang mga plato ng bakal. Trabaho lang ito, ma'am. Bayad ka para mag-ehersisyo, bayad ako para i-train ka. Yun lang yon. Bawat salita ay parang lason na siya mismo ang umiinom. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni amihan. Ang parehong sakit na nakita niya noong unang araw nito sa gym. At siya ang dahilan ngayon. Dumating ang araw ng kanilang huling sesyon para sa linggong iyon. Halos hindi sila nag-usap. Pagkatapos ng huling ehersisyo, nagsimula nang magligpit si amihan ng kanyang mga gamit. Hindi na niya kaya. Hindi niya kayang makita itong aalis nang hindi man lang niya nalalaman ang totoo. Amihan, sabi niya. Ang boses ay mas mahina na ngayon. Huminto ito, ngunit hindi lumingon. May problema ba tayo? Tanong niya. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Dahan-dahang humarap si amihan. Ang mga mata nito ay puno ng pagkalito at sakit. Ikaw ang tanungin ko niyan, Cruz. Anong nangyari sa atin? Hindi siya makasagot. Hinawakan ni amihan ang kanyang braso. Isang pakiusap. Bakit mo to ginagawa, Cruz? Ang pagdampi ng kamay nito ay parang apoy. Nasusunog siya. Gusto niyang bumigay. Pero ang anino ni Jared, ang anino ng kanyang nakaraan, ay masyadong madilim. Sa isang marahas na galaw, inalis niya ang kamay ni amihan sa kanyang braso. Parang nasaktan ito sa ginawa niya, pisikal at emosyonal. Tumalikod si Cruz. Kailangan ko nang umalis, sabi niya. Hindi na lumingon pa at naglakad siya palayo. Iniwan si amihan na nakatayo doon, mag-isa, sa gitna ng gym kung saan una silang nagkakilala. Iniwan niya ito nang walang paliwanag. Dahil kung minsan, mas madaling sirain ang isang bagay kaysa panoorin itong kunin ng iba mula sa'yo. Ang katahimikan na iniwan ni Cruz ay mas malakas pa sa pinakamaingay na sigaw. Nakatayo lang si amihan doon, nakatingin sa direksyon kung saan nawala si Cruz. Ang pakiramdam ng kamay nitong marahas na pumiglas sa kanya ay nanatili sa kanyang balat. Malamig, masakit. Bakit? Iyon ang tanong na paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ano ang nagawa niyang mali? Noong una, si Jared. Iniwan siya dahil hindi siya sapat. Ngayon, si Cruz. Iniwan siya nang walang dahilan. Para siyang isinumpa. Isinumpa na laging iniiwan. Kinabukasan, pumasok pa rin siya sa gym. Umaasa. Umaasa na baka isang masamang araw lang ang kahapon, na baka ngayon, babalik na sa dati ang lahat. Ngunit wala si Cruz. Nagtanong siya sa front desk. Si Coach Cruz po. Ay, ma'am, sabi ng babae, tila nag-aalangan. Nag-file po siya ng indefinite leave of absence, effective immediately daw po. Indefinite leave. Ang mga salitang yon ay parang isang pinal na hatol. Hindi lang siya iniiwasan ni Cruz. Tinakasan na siya nito. Tinakasan siya nito na nang tuluyan. Gumuho ang anumang natitirang pag-asa sa puso ni amihan. Pakiramdam niya, bumalik siya sa simula. Lahat ng pinaghirapan niya, ang lakas, ang kumpiyansa, ay biglang naglaho. Ang gym, na dati niyang kanlungan, ay naging isang malamig na lugar na puno ng masasakit na alaala. Sinubukan niyang tawagan si Cruz. Ang sagot lang ay isang paulit-ulit na ring. Nag-text siya. Cruz, mag-usap tayo please.
Kahit anong problema, kaya nating ayusin. Huwag mo namang gawin sa akin to. Walang sagot. Ang kanyang mga mensahe ay naiwang scene, isang maliit na paalala ng kanyang pagkabaliwala. Sa desperasyon, pinuntahan niya ang address ng apartment ni Cruz na minsan nitong nabanggit. Kumatok siya sa pinto. Walang sumasagot. Sinubukan niya ulit. Mas malakas. Pero tanging katahimikan lang ang sumalubong sa kanya. Napasandal siya sa pinto. Ang mga tuhod ay nanghihina. Dito na ba talaga nagtatapos ang lahat? Nang gabing iyon, hindi siya umuwi. Nagpalaboy-laboy siya sa mga kalsada hanggang sa dinala siya ng kanyang mga paa sa isang pamilyar na lugar. Ang parke kung saan sila unang tumakbo ni Cruz. Ang parke kung saan sila unang nagtawanan ng totoo. Naupo siya sa waiting shed kung saan sila sumilong sa ulan. Malamig ang hangin. Walang bituin sa langit. Doon, sa ilalim ng madilim na kalangitan, bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan niya. Umiyak siya. Para kay Jared. Para kay Cruz. Pero higit sa lahat, umiyak siya para sa sarili niya. Para sa hangal niyang puso na laging umaasa at laging nasasaktan. Amihan? Isang boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Napatingala siya. Nakatayo sa harap niya si Jared, may pag-aalala sa mukha. Inalis nito ang suot na coat at ipinatong sa kanyang mga balikat. Kanina pa kita hinahanap, sabi nito. Tumawag ang ate mo. Nag-aalala siya. Hindi sumagot si Amihan. Wala na siyang lakas. Umupo si Jared sa tabi niya. Hindi ito nagsalita. Hinayaan lang siya nitong umiyak. Nang sa wakas ay humina na ang kanyang mga hikbi, nagsalita ito sa isang mahinahon at malambing na boses. Nakikita mo na, sabi nito. Ang mga salita ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng lamig. Sinaktan ka na naman niya, di ba? Hindi siya kumibo, pero alam nitong tama nga ito. Iba siya sa akin, Amihan. Akala mo lang mabait siya. Pero sa huli, lahat sila iniiwan ka. Huminga ito ng malalim. Ako lang ang hindi ka iiwan, Amihan. Nagkamali ako noon, inamin ko. Pero hinding-hindi na mauulit yon. Tumingin si Amihan sa mga mata ni Jared. Ang mga mata na minsan niyang minahal. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang kahinaan at pag-iisa, ang mga salita ni Jared ay parang isang salbabida. Isang bagay na makakapitan. Ngunit habang nakatitig siya sa mukha nito, sa perpektong ngiti nito, sa mga matang tila puno ng sinseridad, isang malamig at matigas na desisyon ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Hindi ito nagmula sa puso. Nagmula ito sa isang lugar na mas malalim. Isang lugar na pagod nang masaktan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Inayos niya ang kanyang sarili. Tumingala siya. Ang mga mata ay wala ng bakas ng pag-iyak. Tanging isang blangkong determinasyon. Mag-usap tayo, Jared. Sabi niya. Ang boses ay kalmado na nakakapanindig balahibo. Sa huling pagkakataon, kinabukasan, sa parehong coffee shop kung saan una silang nag-usap, dumating si Amihan ng mas maaga. Hindi siya ang Amihan ng kahapon. Ang suot niya ay isang simpleng itim na bestida, hindi para magpaganda, kundi para magmukhang seryoso. Ang buhok niya ay nakatali ng maayos. Ang mukha niya ay may light makeup, sapat lang para itago ang pamumugto ng kanyang mga mata. Naupo siya sa isang mesa sa pinakasulok ng cafe. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Binuksan ang voice recorder app at maingat na inilagay sa ilalim ng isang tissue sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos, naghintay siya. Dumating si Jared na may dala na namang bulaklak, pero sa pagkakataong ito, hindi ito pinansin ni Amihan. Itinuro lang niya ang upuan sa tapat niya. Amihan, I'm so glad. Diretsuhin na natin to, Jared. Putol niya. Ang boses ay matatag at walang emosyon. Gusto kong malaman ang totoo. Lahat. Natigilan si Jared sa kanyang pagiging prangka. Ngumiti ito, isang nangiti na halatang pilit. Ang totoo ay mahal kita at gusto kitang
Hindi yan, muling putol ni Amihan. Ang totoong dahilan, bakit mo ako iniwan sa altar? At bakit ka bumalik? Sumandal si Jared, ang nangiti ay nawala na. Napalitan ito ng iritasyon. Nasabi ko na sa'yo, si Mama, huwag mong gamitin ang nanay mo. Sabi ni Amihan, ang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya, hindi kumukurap. Alam nating pareho na kaya mong suwayin ang kahit sino kung gugustuhin mo. Kaya sabihin mo sa akin, ang totoo. Tinitigan siya ni Jared ng matagal. Tila sinusukat kung seryoso ba siya. Nang makita nito ang determinasyon sa kanyang muka, isang pagbabago ang nangyari. Ang maskara ng pagsisisi ay unti-unting natanggal. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi nito. Gusto mo talagang malaman? Tanong nito. Sige. Ang totoo, naawa ako sa'yo noon. Oo, may plano kami ng pamilya mo. May maliit kayong negosyo, may mga ari-arian. Simple lang ang plano. Pakakasalan ka. Kukunin ang tiwala nila. At pagkatapos, hahanap ng paraan. Parang may yelong tumusok sa puso ni Amihan, pero hindi niya ipinahalata. Paraan para saan? Para hiwalayan ka, syempre. Sabi ni Jared na para bang nagkwekwento lang ng panahon. Sasabihin ko na hindi ka bagay sa mundo ko, na masyado kang simple, at sa proseso, makakakuha ako ng magandang settlement. Pero habang papalapit ang kasal, hindi ko na kinaya. Nahihiya ako, Amihan. Nahihiya akong makita ng mga tao na ikaw ang asawa ko. Kaya ginawa ko ang pinakamadaling paraan. Iniwan kita sa altar. Bawat salita ay isang sampal, pero nanatili siyang kalmado. Ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay nakakuyom ng mahigpit. At bakit ka bumalik? Tanong niya. Ang boses ay nananatiling pantay. Muling tumawa si Jared, mas malakas ngayon. Dahil nagbago ka, gumanda ka, naging hot ka, ika nga. Naisip ko, bakit hindi? Mas madali nang ipagmalaki ang isang tulad mo ngayon. Isa pa, ang challenge na makuha ka ulit mula sa hamak na gym trainer na yon, nakaka-excite. Para kang isang tropeo na kailangan kong bawiin. Tropeo. Yun lang, isang tropeo. Sa wakas, naintindihan na niya ang lahat. Ang sakit na naramdaman niya sa loob ng maraming buwan. Ang mga gabing hindi siya makatulog, ang mga luhang iniyak niya, lahat dahil sa isang laro. Isang laro para sa mayabang at makasariling lalaking ito. Isang kakaibang kapayapaan ang bumalot kay Amihan. Hindi na siya galit. Hindi na siya nasasaktan. Wala na siyang nararamdaman para dito. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang cellphone. Itinapat niya ito sa mukha ni Jared at pinindot ang stop button. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Jared mula sa pagmamayabang, naging gulat at unti-unting naging takot. Salamat sa katapatan mo, Jared, sabi ni Amihan. Tumayo mula sa upuan. Amihan, wait. Tapos na tayo, sabi niya. Ang bawat salita ay may bigat at kapangyarihan. At sisiguraduhin kong malalaman ng lahat kung anong klaseng tao ka. Tumalikod siya at naglakad palabas ng coffee shop. Iniwan si Jared na nakatulala at namumutla. Paglabas niya, hindi siya umiyak. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay parang mas sariwa. Ang araw ay parang mas maliwanag. Malaya na siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hinanap niya ang pangalan ni Cruz. Tinitigan niya ito ng matagal. Alam niya na ang pagpapadala ng recording na ito ay isang sugal. Paano kung hindi na nito babasahin? Paano kung wala na itong pakialam? Pero kailangan niyang subukan para sa sarili niya. Pinindot niya ang send button, ipinadala ang audio file. Pagkatapos, nagtipa siya ng isang maikling mensahe. Isang tanong na magpapasya sa lahat. Ito ang totoo. Maniniwala ka ba sa akin? Ang alat ng hangin sa Batangas ay dapat nagpapagaling. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay dapat nagpapakalma. Pero para kay Cruz,
Ang lahat ng ito ay ingay lang. 2 araw na siyang narito sa probinsya, sa maliit na bahay ng kanyang mga magulang. Sinubukan niyang takasan ang lahat. Ang gym, ang Maynila, ang alaala ni amihan. Pero habang pinagmamasdan niya ang papalubog na araw, ang imahe pa rin ni amihan ang nakikita niya sa kanyang isipan. Ang mukha nito noong huli silang magkita, puno ng sakit at pagkalito na siya mismo ang may gawa. Duwag. Iyon ang salitang paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Amihan. Nag-aalangan siyang buksan ito. Baka ito na yon. Ang mensahe na magsasabing masaya na siya kay Jared. Ang mensahe na tuluyan nang dudurog sa kanya. Ngunit nanaig ang isang bahagi niya na kailangan malaman. Binuksan niya ang mensahe. Isang audio file at isang maikling pangungusap. Ito ang totoo. Maniniwala ka ba sa akin? Ang tanong na yon ay parang isang direktang hamon sa kanyang kaduwagan. Kinuha niya ang kanyang earphones, isinaksak sa cellphone at ipinasok sa kanyang mga tainga. Huminga siya ng malalim at pinindot ang play. Ang unang narinig niya ay ang pamilyar na boses ni amihan. Kalmado, matatag. Pagkatapos ay ang boses ni Jared, mayabang, mapanuya. Nakinig si Cruz habang unti-unting inilalabas ni Jared ang bawat maduming sikreto. Ang plano sa negosyo, ang kahihiyan sa altar, ang pagtingin nito kay amihan bilang isang tropeo. Habang tumatagal ang recording, ang pagkalito sa puso ni Cruz ay dahan-dahang napalitan ng galit. Isang nag-aalab na galit para kay Jared, ngunit higit pa roon, ang galit niya ay para sa sarili niya. Narinig niya ang bawat salita. Narinig niya ang katotohanan. Ngunit ang pinakatumagos sa kanya ay hindi ang mga sinabi ni Jared. Ito ay ang katahimikan ni amihan. Ang dignidad sa paraan ng hindi nito pagsagot. Ang lakas sa bawat paghinga nito habang tinatanggap ang bawat masasakit na salita. Hindi ito ang babaeng kailangan ng tulong. Hindi ito ang babaeng babalik sa isang gagong tulad ni Jared. Ito ang amihan na tinulungan niyang buuin. Malakas, matapang, at siya, sa kanyang kahangalan at takot, ay tinalikuran ito. Pinagdudahan niya ito. Sinaktan niya ito. Nang matapos ang recording, ang tanging maririnig na lang ay ang tunog ng mga alon. Napayuko si Cruz. Ang bigat ng kanyang pagsisisi ay parang isang malaking alon na bumagsak sa kanya. Nilulunod siya. Ang sakit na naramdaman niya nung iwan siya ni Isabel ay walang-wala. Kumpara sa sakit na nararamdaman niya ngayon, ang sakit ng pananakit sa taong mahal mo. Gaano siya naging bulag, gaano siya naging tanga. Pinunasan niya ang luhang hindi niya namalayang tumulo na pala. Tumingin siya sa kanyang cellphone, sa mensahe ni amihan. Hindi siya nag-reply dahil alam niyang walang salita ang sapat para itama ang kanyang pagkakamali. Kailangan niyang ipakita. Kailangan niyang patunayan. Mabilis siyang tumayo mula sa buhanginan. Tumakbo siya pabalik sa bahay nila. Ang isip ay malinaw na sa kung ano ang dapat gawin. Pagpasok niya sa kwarto, binuksan niya ang kanyang wallet. Kinuha niya mula sa isang nakatagong bulsa ang isang maliit, lukot-lukot na piraso ng papel. Ang konfeti ng pagsisisi na itinapon niya noon. Ang mga piraso ng sulat na hindi niya kayang itapon ng tuluyan. Maingat niyang pinagdikit-dikit ang mga ito sa ibabaw ng mesa. Ang mga salitang isinulat niya noon ay tila mas may bigat at katotohanan ngayon. Amihan, hindi ko alam kung paano ito sasabihin. Ang alam ko lang, simula nang dumating ka, nagbago ang lahat. Kumuha siya ng ballpen at dinugtungan ito sa ilalim. Ang kamay niya ay mabilis at desidido. Pagkatapos, kinuha niya ang susi ng kanyang lumang pickup truck. "Pama, aalis na po ako," sigaw niya habang palabas ng pinto. "Saan ka pupunta, anak?" "Gabi na," tanong ng kanyang ina. "May kailangan po akong bawiin," sagot niya
Hindi na lumingon pa. Pinaandar niya ang makina. Ang ilaw ng sasakyan ay sumilat sa madilim na daan ng probinsya. Tinahak niya ang highway pabalik sa Maynila. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang bawat kilometrong nilalakbay niya ay parang isang paglalakbay pabalik sa sarili niya. Ang bawat kanto ay isang paalala ng kanyang mga pagkakamali. Pero ngayon, walang nang pag-aalinlangan, walang nang takot. Tanging ang imahe lang ni Amihan ang nasa isip niya. Ang ngiti nito, ang tawa nito, ang sakit sa mga mata nito na siya ang may gawa. Hindi niya alam kung huli na ang lahat. Hindi niya alam kung patatawarin pa siya nito. Pero kailangan niyang subukan. Ilang oras ang lumipas. Madaling araw na nang marating niya ang pamilyar na kalye kung saan nakatira si Amihan. Ang mga bahay ay tahimik na. Ang mga ilaw ay patay na. Ipinark niya ang sasakyan sa di kalayuan. Naglakad siya papalapit sa gate ng bahay ni Amihan. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa huli. Huminto siya sa tapat ng pinto. Ang puso niya ay kumakarera. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Ano ang sasabihin niya? Paano siya magsisimula? Huminga siya ng malalim. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang mga daliri ay nanginginig. Dahan-dahan niyang inilapit ito sa pinto para kumatok. Hindi alam ni Amihan kung gaano siya katagal nakatulala sa mensaheng ipinadala niya. Bawat segundong lumilipas na walang sagot ay parang isang maliit na patak ng lason sa kanyang pag-asa. Baka nga huli na ang lahat. Baka wala na talaga itong pakialam. Nang bigla, may kumatok sa pinto. Mahina lang, pero sapat na para marinig sa katahimikan ng gabi. Sino naman ang kakatok ng ganoong oras? Napuno ng kaba ang kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at sumilip sa peephole. At huminto ang kanyang paghinga. Nakatayo sa labas si Cruz. Ang buhok nito ay magulo dahil sa hangin. Ang damit ay lukot na para bang galing sa isang mahabang biyahe. Pero ang pinakanagpatigil sa kanya ay ang mga mata nito. Namumula at pagod. Pero puno ng isang emosyon na hindi niya pa nakikita dati. Desperasyon. Pagsisisi. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatitig lang sila sa isa't isa. Walang nagsasalita. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi masabi. Amihan. Basag ang boses ni Cruz nang magsalita ito. Pwede ba? Pwede bang sumama ka sa akin? Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung saan sila pupunta. Pero sa paraan ng pagtingin nito sa kanya, alam niyang kailangan niyang sumagot ng oo. Tumangulang siya. Ang biyahe ay tahimik. Nakatingin lang si Amihan sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ng mga ilaw ng syudad na unti-unting napapalitan ng dilim ng probinsya. Paminsan-minsan, sumusulyap siya kay Cruz. Ang mga kamay nito ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga mata ay nakatuon sa daan. May determinasyon sa mukha nito. Huminto sila sa isang lugar na pamilyar sa amoy, dagat. Dinala siya ni Cruz sa dalampasigan ng Batangas, ang parehong lugar kung saan ito tumakas. Ang hangin ay sariwa at tanging ang marahang hampas ng alon ang maririnig. Papasikat pa lang ang araw sa silangan. Huminto sila sa buhanginan, magkaharap. Doon, sa wakas, nagsalita si Cruz at bumuhos ang lahat. Duwag ako, Amihan. Simula nito, ang bawat salita ay puno ng sakit. Noong una, tinulungan kita dahil nakita ko ang sarili ko sa'yo. Pero habang tumatagal, habang nakikita kitang lumalakas, habang naririnig ko ang tawa mo, nahulog ako sa'yo at natakot ako. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Natakot ako dahil sa isip ko, hindi ako sapat. Noong bumalik si Jared, bumalik din lahat ng insecurities ko. Ang sabi ko sa sarili ko, ano ang laban ng isang gym trainer sa isang CEO?
Anong maibibigay ko sa'yo? Kaya ginawa ko ang pinakamadaling paraan. Tumakbo ako. Sinaktan kita para hindi mo ako masaktan. Kinuha ni Cruz mula sa kanyang bulsa ang isang piraso ng papel. Lukot-lukot ito at halatang pinagtagpi-tagpi. Isinulat ko to noon, sabi nito. Pero naduwag akong ibigay. Huminga ito ng malalim at sa liwanag ng papalapit na umaga, binasa niya ito ng malakas. Ang boses niya ay nanginginig. Amihan, hindi ko alam kung paano ito sasabihin. Siguro dahil hindi ko rin maintindihan. Ang alam ko lang, simula nang dumating ka, nagbago ang lahat. Ang gym na dati ay trabaho lang, naging lugar na ng pag-asa. Ikaw ang pag-asa na yon. Gusto kong alisin ang lahat ng sakit na nararamdaman mo. Gusto kong ako ang maging dahilan ng pagngiti mo araw-araw. Huminto ito at tumingin sa kanya. At dinugtungan ko ito kanina lang. Sabi niya, itinuro ang huling bahagi ng sulat. Binasa niya ito. Mas malinaw at mas matatag ang boses. Kung kaya kong pagalingin ang puso mo, mas kaya kong ingatan ito. Isang butil ng luha ang pumatak sa mata ni Amihan. Pagkatapos ay isa pa. Hanggang sa hindi na niya mapigilan. Pero hindi ito mga luha ng sakit. Ito ay mga luha ng ginhawa, ng pag-unawa. Sa wakas, naintindihan na niya. Hindi siya iniwan nito dahil sa pagkukulang niya. Iniwan siya nito dahil sa sarili nitong mga sugat. Humakbang siya papalapit. Hinawakan niya ang pisngi ni Cruz. Pinunasan ng luha na hindi nito na malayang pumatak na rin pala. Naniwala ako sa iyo, Cruz. Bulong niya. Kahit nung hindi ka nagsasalita, naniwala ako. Hinawakan ni Cruz ang kamay niya na nasa pisngi nito at hinalikan ng kanyang palad. Dahan-dahan, inilapit nito ang mukha sa kanya. Ang araw ay sumisikat na sa kanilang likuran. Pinipinta ang langit ng kulay kahel at rosas. At doon, sa dalampasigan kung saan nagsimula ang kanyang pagtakas, natagpuan ni Cruz ang kanyang daan pabalik. Sa gitna ng alat ng hangin at ng mga luhang hindi pa natutuyo, hinalikan niya si Amihan. Isang halik na nagsasabing, patawad. Isang halik na nangangakong hindi na mauulit. Isang halik na nagsisimula ng kanilang totoong kwento. Magkahawak kamay nilang pinanood ang pagsikat ng araw. Ang dilim ay tuluyan ng naglaho. Para sa kanilang dalawa, ito ang simula ng isang bagong umaga.